Umabot na po sa National Bureau of Investigation o NBI ang kaso ng umano ay human trafficking na iniuugnay sa isang KTV establishment na ginawang prostitution den daw dyan sa Pasig City. Paano naman mangyayari yun na hindi alam ng mayor? Hindi ba? Di ba dapat may inspection, may Dapat permit may mga din? inspection, Oo. permits, etc. Di ba? So magtataka ka, ang tagal na daw ng establishmentong yan na ganyan ang ginagawa, bakit walang may alam? Oo, baka naman. O baka minsan, sila lang ang may alam. May customer na taga City Hall, ano? What? Customer yung mga taga City Hall? Grabe ka. Okay, nagbibiro lang po siya. Baka Biro mahabla lang. tayo. Biro lang. O yan. Umano. May abogado na tayo dito. Nagsampa na nga ng qualified human trafficking complaint ng NBI laban sa dating kongresista na si Mike Defensor, asawa niyang si Julie at ilan pang mga individual matapos ang isinagawang operasyon kung saan nasagip umano ang mahigit 50 babae. Git naman ng ahensya ang lahat ng mga inirereklamo ay mananatiling innocent until proven guilty. Of course, Dapat innocent until proven guilty. Dahil una, talagang it's a serious accusation. Medyo tahimik yung kanyang kliyente. Di ba si former Secretary Mike Defensor? Pero siya ang nagiging kumbaga ay spokesperson din minsan at dun sa issue ng mga tinaguriang 18 Maleta Boys. Marines. Oo. Okay, alamin natin ang kanilang panig ha. Tungkol naman sa isyong ito, biglang nabalikan. Akala natin nakalimutan na itong issue. Kung paano nila tinitingnan ang mga ebidensya po na inihain ng NBI. Magandang araw po sa inyo, Attorney Ferdy Topacio. Morning, sir. Yes, good morning, Sir Willard. Ma'am Corina, always good to be here. Opo, at saka talagang bilib po ako sa inyo, yung inyo pong mga kaso, ang kontrobersyal. Ewan ko nga ba kung bakit baka akala nila magaling ako. Baka ganon. Kasi magaling talaga kayo. Okay, so... Magaling mang-asar. That too. Oo. So, paano po ito? Yung unang reaksyon po ng kampo ni former Secretary Defensor, nung una po itong sinampa ng NBI, qualified human trafficking. That's serious. Yes, very serious. Pero kami po ay hindi na kami nasusurpresa sapagkat alam naman po nating lahat na ang NBI na premier investigative institution ng ating pamahalaan ay na-weaponize na. Umpisa nung maging direktor nito, si Ginoong Matibag. At kita nyo naman ang ginagawa ng ating pamahalaan, puro kanila ng mga puppets ang nasa mga key government positions, ombudsman, tao nila, NBI, tao nila. Of course, yung DOJ, alam naman nating placeholder yon, si Secretary Vida. So, unang-una, nakakatawa because of the nature of the charges, pero nakaka-alarma din sapagkat alam natin na ginagamit itong NBI and other government agencies para iharas at gipitin ang mga kritiko ng ating pamahalaan. Kasi nga si former Secretary Defensor has been very vocal against the administration and he is one of the number one supporters ng mga tinatawag na 18 Marines or Maleta Boys. So, ang tingin po ninyo, harassment. Yes, oo, especially not only because of the fact na si Mike Defensor ang tumutulong at sumusuporta dun sa 18 Marines, ngunit he's on record as saying na may mga natatanggap siyang mga reports na meron ding ghost projects yung asawa ni Attorney Matibag doon sa kanyang distrito, and this constitutes a very clear conflict of interest on the part of Director Matibag. This is the latest, Willard, no? Yung counter-accusation sa asawa naman ni NBI Director Matibag, who is a public official. Opo, congresswoman po siya. She is a congresswoman. At may challenge pa si Attorney Melvin Matibag na sampahan daw ng kaso si Congresswoman Ann. Ito ho ba ay kinoconsider ng kampo ni Attorney Topacio, sir? Definitely, pero paano ka magsasampa ng kaso kung tutak nila ang ombudsman? Ang NBI, asawa nung sasampahan mo, saan ka pupunta? Ang DOJ, tao rin ni Boying Remulla, yung natira ron. At tao niya yan sa Cavite Province. So, yan ang problema po, Ma'am Corina, Sir Willard, sa sitwasyon natin ngayon. Lahat ng dati nating tradisyonal na masusumbungan ay na-capture na ng ehekutibo. Yung mga
dapat ang ombudsman, independent yan, pero kita nyo naman ang recent actuations, very selective. At nakikita naman natin, ginagamit na rin pangharas ng mga kalaban sa politika. Ganyan na ba talaga ngayon ang bansa natin? Kaya tayo tumatakbo sa ICC. Kasi hindi na natin pinagkakatiwalaan ang ating justice system. But, evidence is evidence. Of course. Even in a very political process like the impeachment, we still try to rely on what evidence will be presented. So yung sinasabi po ng NBI na nakabatay ang reklamo sa corporate records, merong testimonya, mga babaeng kanilang sinagip daw, at ebidensyang nakalap sa raid. So anong tingin po ninyo sa bawat, kayo po ba binigyan na po ng kopya ng lahat ng kanilang tangan na Wala pa po. ebidensya? Ang alam ko today, Friday daw, sila maghahain. At syempre, ang proseso po niyan, kapag naghain po, isasabpina yung mga respondents, yung mga nireklamo, at dapat kalakip po nung sabpina yung ebidensya against us. Pero just to skim over the surface, yung sinasabi ng corporate records, established na po yan ng mga desisyon ng Korte Suprema. Kahit na ikaw ay direktor o opisyal ng isang kumpanya, nag-lease ng isang property na ginamit for illegal activities without any overt acts, actual participation, and specific role. Yun ang mismong phrase na ginamit ng ating Korte Suprema. Hindi ka pwedeng i-charge for those illegal acts. Okay, so kailangan talaga dumaan sa tamang process. So far, you think it's going through the right process? Well, aside from trial by publicity, no? Yun nga nakakatawa nga kasi sasabihin nila, ngayon may disclaimer sila, everyone is presumed innocent daw. Pero ang actuations ng direktor, parang hinusgahan na niya na guilty na si Ginoong Defensor. So, alam nyo, this is a hypocrisy of the highest order. At nakakalungkot na yung ating NBI has gone down to that gutter level na talagang inquisitorial na, hindi na prosecutorial or adversarial. Attorney Ferdy, ano naman ho ang paliwanag ninyo sa alegasyon na konektado daw si former Congressman Mike and his family sa operasyon ng nightclub at hotel? Wife and child, because their names are in the papers of ownership. Yun nga, mismo po, yun ang sinasabi ko na that is not enough. In Calalo versus Ombudsman, even yung leading case ng ABS-CBN versus Gozon, yung nagdemandahan sila ng estafa, sinabi, just because you are an officer or the chairman of the board, hindi po ibig sabihin noon involved ka. Case in point po, actual case na hinandle ko. Yun pong Ayala Alabang drug den na ni-raid ng pulis na di umano'y manufacturing ng shabu ang nagaganap. Ang may-ari po noong nirerentahang bahay na yon ay si former Senator Jamby Madrigal. Pero hindi naman po chinarge si Jamby Madrigal dahil nakita nila na although nag-lease, wala naman pong alam si former Senator Jamby sa mga nangyayari doon. So, ganun po ang prinsipyo because these are not light charges. These are serious and grave charges. You cannot just casually say na, uy, ikaw ang opisyal nitong kumpanya. Kasangkot ka dyan. So may nagre-renta po ba doon sa establishmentong yon? Opo. Or may nagre-rent? Opo, I'm familiar with that kasi nandoon din po yung opisina sa area na yon yung Pax Libera na mining ni Secretary Defensor. Noon po kami nagmi-meeting tungkol doon sa mga ginagawa naming mga activities against corruption. Meron doong Starbucks, merong Korean restaurant, merong convenience store. Marami po ron. Meron yung Blue Bar na pumupunta ako ron for a few drinks after mag-meeting. Yun pong sinasabi nilang Chicago na prostitution din daw. May label yun at anyone can go in and out of the place. So someone else is renting that yes, particular opo. Kasi space? I don't know if Secretary Defensor is renting the area or he owns it, but he's letting out yung mga iba-ibang parang mga stalls or mga commercial Tenants. spaces doon. Iba-iba po tenants doon. At puro legitimate tenants po yan. At iba ang may-ari noong bar? Opo, definitely. Lumabas ba yung pangalan nung totoong may-ari nung bar? Hindi pa. ako po alam kung inilabas ng NBI. Pero kami naman po, since kami yung inaakusahan, we will let them lay out the accusations and we will respond in the proper time and at the proper forum. Oo. So this is all to presume that establisado na talagang meron pong nangyayaring bayaran
na may kapalit na babae, Eh, no? hindi po natin alam. Kasi Oo. hindi po alam yan ni Secretary Defensor. Ang nakakaalam lang yata si Attorney Matibag eh. Kasi siya yung nag-surveillance daw, yung NBI, sila nag-grade, etc. But ang sa akin nga po, Ma'am Corina, Sir Willard, assuming without conceding na merong prostitution going on, hindi ibig sabihin yung may-ari ng establishment ay May kinalaman. Case in point, halimbawa sa Soler, di ba, maraming kwarto yan. O let's say may nag-rent dyan na isang foreigner, or even a local, at prostitution happened in that room. Ibig mo man sabihin, yung may-ari ng Soler, si Enrique Razon, ay guilty of human trafficking. Yun po ang prinsipyong dapat natin sundin dyan. Okay, until and unless mayroong mga testigo na magsasabing mismo pong yung anak ni Secretary Defensor po ang bumugaw sa akin. Excuse me for the term. Is there any other term in Wala, Tagalog? oo. Wala po, di ba? Bumugaw talaga yung ginagamit dyan. So, yung anak po talaga ni Secretary Defensor ang bumugaw sa akin dyan. But, as you said a while ago, what if they come up with witnesses? Yung 50 babae na supposedly kanilang sinagip at banggitin po yung pangalan mismo ng pamilya ni Secretary Defensor. Well, as the old saying goes, we will cross the bridge when we get there. Lamang, aside from the ulterior motive ni Director Matibag na ipitin si Mike Defensor, dahil nga pinoprotektahan niya yung asawa niya, eh siyempre alam naman po natin na kapag ikaw ay tinarget ng NBI, katulad nung ginagawa ng NBI sa iba, katulad ni Jinggoy or ni Bong Revilla, kapag pinressure ang isang witness, napakadaling mag-produce ng witnesses eh. Kapag they are in trouble, you can be granted immunity, you can be given concession. So, let us see kung anong kredibilidad pa rin ng witnesses na yan. Because, sabi nga po ni Chief Justice Fernando ng Supreme Court sa isang kaso, accusation is not synonymous with guilt. It still has to go through the process. Attorney Ayan. Ferdy, i-honor ho ba ni Congressman Mike ang sabina ng NBI kapag dumating na ito? Well, kukonsultahin niya siyempre ang kanyang mga abogado. Hindi lang naman po ako yung kanyang mga abogado. May mga abogado ba siyang mas magagaling at mas matatangkad? So siguro ay mag-uusap po kami. And definitely, if there is a need to respond to these ridiculous charges, then we will do so. So why did he not attend the first hearing of the NBI? At tungkol po yun doon sa yung alam kong hindi niya inatinan, yung tungkol doon sa 18 Marines. Opo, kasi umattend na po siya dati. So sinabi po doon nung kinausap ko yung investigador, is my client being investigated for a crime? Sabi nila, hindi. Anong gusto niyo mangyari? We want to establish his identity, etc. Sabi ko, ibig niyo sabihin, you have doubts as to whether that person in front of you, Secretary Mike Defensor. Okay. Sabi ko, if you have questions, ask him now. Sabi ng investigador, wala po kaming questions. So, then, uuwi na kami at umuwi na nga kami. Then later on, another subpoena was issued, cut and paste. Yun na naman, pumunta naman po ako to give respect to the institution. At sinabi ko, parang harassment na ito eh. Kasi ano ba naman itong inyong subpoena, cut and paste, iniba niyo lang yung pecha at ang contention po namin, the NBI is being deputized by the Ombudsman to gauge the credibility of certain witnesses. Unconstitutional po yun. Because that destroys the independence of the Ombudsman. The Ombudsman should make its own determination because under the Constitution, being an independent body, if it relies on the discretion of an executive agency, which is the NBI, it destroys the independence of the Ombudsman. Ayun, so... Tama ho ba, Attorney Corina, na itong balak isampa na kaso ng NBI ay non-bailable human trafficking? Definitely, oo. Kasi nga, ang sinasabi nga ni Secretary Mike, talagang tinatarget siya for a non-bailable offense. Kita nyo, sinasangkot din siya. Yung nag-contribute lang siya sa kampanya ni Senator Marcoleta, plunder na, which is also... non-bailable. Actually, the term non-bailable is a misnomer. Lahat po pwedeng i-bail. Ngunit, pagka-capital offense, bail is a matter of discretion. Kailangang pumayag yung court. Pag hindi capital offense, bail is a matter of right. Whether the court likes it or not, it has to grant bail. So, yun po yun. So, I would say, this is a case where bail is a matter of discretion. Ayun. And because you think that all these guys in our justice system are for the administration and their interests, baka hindi mabigyan ng bail. Ay, opo. Ang inyong kliyente. Ay, hindi naman. We still believe in the independence of the judiciary. Pero nakikitang-kita naman po natin ang pattern. Puro
discretionary ang bail ang sinasampa sa mga kritiko ng gobyerno to immobilize them para makulong sila, hindi sila makakilos, hindi sila maka-participate sa mga press con, hindi makatulong sa mga witnesses against dung mali-maleta chuchu, di ba? So yun ang ginagawa eh. Kasi hawak ng ehekutibo, sir, di ba, yung pag-determine ng probable cause. Yes, kasi So, the once DOJ is Oo. under the executive. At maisyuhan agad ng arrest warrant dahil may probable cause. Yes. Madali na hong madampot O ang pwede, kliyente. oo. Yun nga ang kinakatakot namin. Weaponized na talaga. And the pattern is there. And one has to be blind not to see what the administration is doing. Okay, so, yung ganito po ba ay pwedeng humanap kayo ng kakampi sa LGU? Yung sa Sa local Pasig? government? Oo. Hindi po Well, ba sila dapat ang nakakaalam na nangyayari dyan? Well, we will try to prove kasi isa sa mga sinasabi nila, may mga deviation daw from the building plan, administrative offense lang naman yun. O sinasabi nila, may secret passage daw sa likod, fire exit yun eh. Meron ba naman fire exit sa harap? Kasi exactly, ang fire exit is, hambawa nasusunog sa harap, dapat sa likod ka. Alam nga naman na sa harap din yung fire exit, hindi matatrap ka. Pero hindi po ba Oo. paakyat daw? Hindi pa likod, paakyat na may kurtina. Hindi, yun nga ang sinasabi nila eh. Hindi nga natin malaman. These circumstances are subject to different interpretations. It is up to the person making the accusation to prove that all these acts were made for the purpose of an illegal act. And number two, na si Secretary Defensor ay may kinalaman. Kasi yung definition ng qualified human trafficking, may doctrine of scienter. Ibig sabihin, you knowingly lease your property with the awareness that it will be used for illegal purposes of human trafficking. Kung nilease mo lang, katulad ng example na sinasabi ko po ma'am kay Senator Madrigal, hindi naman niya alam, may umupa. Nagbayad ng renta, may kontrata. Hindi naman niya alam afterwards kung anong ginawa roon, hindi pwedeng i-charge. Okay. So, balikan po natin yung buwelta naman po kay NBI Director Matibag kasi yun yung pinaka-latest eh. So, ano po ang pruweba tungkol doon sa flood control project na ghost project ng kanyang asawang si Ann Matibag? We are collating the evidence. So, kaya nga yun po ang sinasabi namin. Even the fact na may ganong accusation should have put Director Matibag on guard that there is a potential conflict of interest. Kasi siya po ay isang public official at nakalagay sa ating konstitusyon, public office is a public trust. Anong ibig sabihin po niyan? Among other things, it means that if you are discharging your functions, you should be, to use a shop-worn phrase, just like Caesar's wife, above reproach. So, pagka may mga ganyang bahid ng selfish interest or vested interest o sariling mga pagkakaapekto sa iyong pangsarili na kapakanan, dapat hands-off ka na dyan kasi meron naman tayong PNP. So, para hindi magduda yung mga tao sa iyong intensyon. Meron po bang value dito po sa sinasabing ghost project? Diyan po sa kinasasakupan ni Ma'am Matibag? Well, hindi po kami magsasalita until all the evidence are in. But rest assured na palagay ko nga kaya biglang sabi nyo nga, mukhang nalimutan na to pero biglang sumulpot ulit kasi, it cannot be just a coincidence na nung naglabas naman ng mga paratang si Secretary Defensor tungkol dito sa mga alleged ghost projects sa San Pedro, ay doon biglang nabuhay itong kasong ito. Okay, so kayo po ba'y magsasampa ng kaso o laban din kay Ginoong Matibag dahil sabi nga po ninyo walang basehan ito pong mga pagsusubpina dito kay Ginoong Defensor? We will adopt a wait-and-see attitude kasi katulad po ng sabi ko, wala pa po sa amin yung kopya at hindi pa namin alam kung sino mga witnesses na may affidavits doon, sino naggawa ng affidavit complaint or affidavits complaint. So, we will have to watch and wait for further developments. Ayun, kasi di ba may hamon si NBI Director Matibag, magsampa rin kayo ng kaso laban kay Ann.
Oo. So, hinihintay po ninyo lahat ng ebidensya. Opo. Unlike ang NBI na basta-basta na lang magsasampa ng kaso ng walang basihan, gusto naman namin may basihan yung amin. Behind the scenes, attorney, meron bang sinasabi o kinukwento sa inyo si Congressman Mike na may tumatawag sa kanya at sinasabing, wag mo na ituloy kasi yung paglalabas ng Maleta Boys, wag mo silang hayaang magpapresko na para matigil na tong mga kaso laban sa kanya? Well, I will have to apologize. I'm not at liberty to divulge that. Sorry po. Parang sinabi na rin niyang oo. Hindi naman. Hindi naman po. Oo, totoo yan. Para ma-connect the dots natin kung talaga bang connected ito dun sa mga nangyayari. Well, sabi nga nila, sana na, kasi wag na lang magsalita si Mike. Di ba? Ganun ang mga sinasabi ng iba, no? Opo, kaya nga, believe din ako dito kay Secretary Mike. He does not have to do any of this. Retired na siya from public service. Meron siyang pribadong mining company, may mga paupahan siya. Maganda na po ang buhay niya. Yung anak niyang isa, yung babae, abogada, married also to a lawyer. So, why did it have to do this? It is out of the highest sense of patriotism. Not for any self-interest. Kasi wala kang mapapala rito kundi sakit ng ulo eh. He is very much identified with the former President Gloria Macapagal-Arroyo. Wala pong koneksyon? Hindi naman po kalaban si dating President and now Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo ng administrasyon. May naririnig po ba kayo sa kanya na paglaban, di ba? Tahimik lang naman po siyang ginagampanan niya ang kanyang katungkulan bilang isang district congresswoman. Okay. So, nako, hahaba. Marami pa po kami pag-uusapan pero hindi na po kayo pwedeng makinig. Ayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you so Attorney much. Ferdy Topacio. It's a great honor and privilege. Thank you. Thank you, sir.